Hello, mabuhay! Magandang araw sa inyong lahat. Ako muli si Jason T. Asuncion. And today, gagawa ulit tayo ng bagong tutorial. Medyo napatagal mula nung gumawa ako ng huli. Tapos nasundan uli. So, dahil sa dami rin ng request na dumarating sa aking email and pati sa Facebook. So, this time, pala akong gumawa ng 2 tutorial. No? So, yung una nating tutorial is gagawa tayo ng variable and object array sa Visual Basic 6. And before that, gusto ko na magpasalamat sa lahat ng mga sumusuporta at tumatangkilik sa channel na to. Okay? So sa mga gustong mag-add sa akin o gustong mag-email ako ng mga request, ang aking email and Facebook account is judsummer99@yahoo.com at sa Twitter. Okay? Gawbas pa, no? Sa Twitter, yung aking Twitter account is teacher_Jason, and ang YouTube channel natin dito kung saan nyo napapanood yung mga tutorial is judsummer99. So maraming salamat po sa lahat ng mga nagko-comments. So meron na rin tayong mga subscriber at sa mga viewers from Morocco, Indonesia, Singapore, and India. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta. At yung mga, kung may mga gustong mag-invite na kung kailangan nyo ng speaker about information technology or programming, so just email me lang po. Be sure na medyo maaga para masked natin. Okay? So medyo naging busy last few months dahil nag-work na. So minsan lang tayo gumagawa ng tutorial. So mga pagkakataon na to hindi natin sasayangin. Okay? So let's continue with our topic. Like what I've said, gagawa tayo ng variable and object array, okay, in Visual Basic. And at the same time, gagamitin natin yung module, no? Kung paano gumamit ng module, okay? So first thing first, bubukas muna tayo ng Visual Basic 6. Okay, so X, standard X yung gagawin natin. Okay, so ito yung basic form natin. Okay, so bago yan, from that basic form, mag-a-add ako ng module, no? So bakit kailangan natin ng module? Okay, ginagamit itong module pag gusto mong mag-declare ng isang variable na gusto mong gamitin sa mas maraming forms. Okay, so para mas tumagal yung lifespan ng isang variable. Okay? So, pipindot ka lang dito. Okay? Then, select module. Or, pwede ka mag-right click dito sa Project Explorer. And then, add. Then, select module. Okay? So, open tayo ng module. There you go. Meron tayong form. Meron tayong module. So, sa loob ng module na yun, double click ko. So, nasa loob ako ng module. Currently blank siya. Okay? Sa loob ng module na yun, mag-declare tayo ng variable na gagamitin natin para sa lahat ng form. Pero for this tutorial, isang form lang gagamitin natin. Pero by using module, sabi ko nga sa inyo, mas lalaki yung span ng inyong variable. Okay? So, first things first, mag-declare ako ng isang variable. Ang kanyang declaration is public. So, mas malaki ang kanyang lifespan. For example, ang pangalan ng variable is A. Okay, so public A o variable A as string. Sinabi natin string, ito ay isang combination ng mga characters, no? So number, letters, or anything in between. So pwede natin ilagay sa variable na string. And ito yung pinaka-basic declaration ng isang variable, which is A, say string. Pero gagamit tayo ng tinatawag nating array o variable array. So pag gumawa kayo ng isang variable array, is a simple variable pero meron siyang additional na number sa kanyang right side. Okay, ito yung nagsasabi kung ilang beses marirepeat o uulitin yung instance ng variable na yon. For this instance, makikita nyo A tapos meron 6 sa gilid niya. 7 beses pwedeng ulitin yung variable na A. Bakit 7? 6 lang nakikita natin. Sa paggawa ng variable, automatic magsisimula yan sa 0. So magkakaroon ka ng A0, A1 hanggang A6. So kung bibilangin mo yon,
7 instances ng variable A yun. Okay? So, from that point, nakapag-declare na tayo ng variable. Siya isang array. Meron siyang 7 instance. And, gagawa rin tayo ng isang, ng isang object. Okay? Tatawagin natin mamaya. So, tatawagin natin siyang public sub weekdays. Okay, yung pangalan niya ay weekdays. Okay, so there you go. So, gagawin natin, gagamitin natin yung variable na ginamit natin. Tignan nyo yun, no? Pagka-type ko ng A, tapos gumawa ko ng open parenthesis, okay, automatic meron siyang A0 to A6 as a string. So, gagamit ko yung 0, halimbawa ganyan. Okay, so, halimbawa ang laman ng A0 is Monday. Okay, so weekday kasing gagawin natin. Ngayon, para mabilis, ikakopy ko lang siya. Then, ipe-paste ko. Gagawa tayo ng 7 instance. So, meron tayong 5, 6, 7. So, 7 instance. Okay, pabaguhin ko lang yung laman. Okay, Tuesday to. Okay, this is going to be Wednesday. Okay. Thursday. Tapusin lang natin. Okay. Magagamit nyo ito kapag yun nga, kailangan nyo ng mabilis na type ng programming. So, mas maiksi yung code. Pero siya rin yung magiging epekto sa program. So, magiging mas mabilis yung paggawa. Okay? Okay. So, ito na. Meron tayong mga variable na mayroong 7 instance which is variable A. Meron siyang laman ng mga values. Okay? Sa string yung variable na yun. So, nakalagay siya sa module. Okay? So, wala pa siyang paglalagyan. Actually, meron siyang lalagyan pero hindi pa natin nagagamit sa form. So, babalik ako sa form. Okay, from that form, gagawa ko ng isang label. Okay? So, tayo isang label. So, meron tayong label dito. Ang pangalan ng label is label 1. Kung mapapansin nyo, pag nagka-copy kayo ng label, ikakopy ko itong label na to, no? At magpe-paste ako. May lalabas na warning, okay? Na you already have a control name label 1. Do you want to create a control array? Yan sinasabi ko. So, pag pinindot mo yes, magkakaroon ka ng control array. Kapag no, automatic makikita mo label 2 ang lalabas. So, karaniwan, hindi natin ginagamit yung array kasi minsan mahirap nga siyang gamitin. Totoo lang kung di mo alam gamitin. So, by this time, gagamitin natin siya para maituro natin kung paano gamitin. So, mag-yes ako. Pag nag-yes ako, mapapansin nyo, pareho silang label 1 yung nakasulat sa kanilang values, okay? So, akala natin yun yung laman. Pero ang papansin mo, pag pumunta ka sa properties, ito label 1, 0, o variable 0, array 0, sorry. Ito naman ay label 1, array 1. So, kung makikita mo, pareho silang label 1, pero magkaiba ng instance. Ito label 1, 0. Ito label 1, 1. So, magkukontinue tayo magpe-paste. Magpe-paste tayo ng mga 4 pa. Okay? Pansin nyo, parang pare-pareho lang na label 1 sila, di ba? Mas mabilis kasi ito mamaya sa pag-pinogram natin, no? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, isa pa. Paste. Okay? Okay, ngayon para medyo makikita natin ng maayos. Ang gagawin ko is lalakihan ko siya. Okay, so may 4 dun sa kabila, 3 dun sa kabila. Okay, gusin natin ng konti. Inaayos natin yan. Okay. Align to the left. There you go. Format. Then align to the left. And so, bigyan ko siya lahat. Okay, lakihan natin ng konti yung kanilang font. Para kitang-kita. Malaki na siguro yan. Habaan natin ng konti. Baka hindi lumabas. Kung papansin nyo, pare-pareho silang ang nakalabas sa caption nila is label 1. No? So, kung titignan mo, parang pare-pareho. Kung titignan mo rin yung pangalan nila, pare-pareho pangalan nila. Label 1.
Nga lang iba-iba yung instance nila. Kasi nga sila ay isang control array, no? Yung object, ginawa natin array. Marami siyang instance. Okay? So, meron tayong 7 label, okay, na nakakontrol array. Gagawin natin, gagawa tayong isang button dito. Pag pinindot natin yung button na to, automatic, yung laban ng label 1 array, yung ito, label 1 array na to, is magbabago. Kung ano yung laman ng ginawa nating variable A array kanina sa module, mapupunta dyan automatic. Okay? Ang gagawin lang natin, so mag-double click tayo dito, no? Okay, magde-declare muna ako ng isang variable sa taas. Sabihin ko, dim b as integer. Okay, gagawa tayo ng isang loop mamaya. Then, sa form load, pagka-load ng form, tatawagin ko kaagad yung ginawa ko kanina sa module. May ginawa tayo doon. Gumawa tayo ng public sub, tapos weekday. No? Tatawagin ko siya. So, kung ano man yung laman ng weekdays na yun, automatic is pwede natin gamitin. Ito yun, no? So, weekdays. So, kung ano may laman nun, tatawagin pagka-load ng form. Okay? Then, sa loob ng command button, okay, gagawa lang ako ng isang statement. Okay? Do while b is less than 7. Okay? Gawin mo daw itong procedure na to hanggang yung b ay mas mababa pa sa 7. Okay? So, gagawin natin anong procedure na gagawin. So, gagawa tayo label 1. Yan yung pangalan ng object natin kanina, di ba? Yung control array natin, label 1 ang pangalan nila. Meron siyang 7 instance. Sa 7 instance na yon, magsisimula siya sa label 1, tapos 0 hanggang 6. Sabi ko nga sa inyo, ang mga array ay nagsisimula sa 0. Okay? So, kung sasabihin kong ganito, ibig sabihin yan, dahil naka-array nga siya, kung ano man yung magiging value ng variable b, which is integer, ayun yung magiging array na tatawagin. Okay? So, pag sinabi kong label 1, b, kung ano yung value ng b, yun yung tatawagin niya. Okay? So, gumawa tayo ng starting value ng b. Okay? Pagka form load, tatawagin natin yung module natin na may laman ng weekdays, tatawagin laman ng weekdays. From that, okay, kasabihin niya rin ang value ng b, starting value ng b, o variable b as integer is 0. So, pag sinabi ko ditong label 1, okay, array b, ibig sabihin ko ano yung value ng b, ang value ng b ngayon kasi simula pa lang ay 0, is equal to, okay, yung laman naman ng module natin kanina. So, A, B. Okay? So, saan nanggaling yung A? Dito nanggaling yung A. Meron tayo kanina ng variable A. Okay? So, puro 0 to papalitan natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, meron tayong A, variable A na merong 7 na instance. Okay? So, iba-iba yung laman ng bawat variable, although pare-pareho silang A. At sa form natin, sinabi natin na do while b, ang starting value ng b is 0. At kung ano man yung tinawag na label o array ng label na yon, is ang magiging laman niya is kung ano yung nasa weekdays kanina. Okay? So, ang gagawin ko lang is, gagawa ko ng increment, b is equals to b plus 1. Okay? Para mag-loop siya. Tapos, lalagyan ko ng loop kasi may do while tayo. Ganyan lang kasimpleng code. Ano ibig sabihin ng code? Basahin natin ulit. So, do while, gawin mo to habang yung b ay less than 7. Ang starting value ng b o integer b is 0. So, sabi natin label 1, b, ang laman ng b, 0. So, ang unang-unang tatawagin niya is yung label 1 instance of array na 0. Saan yun? Ito yun, no? Ito yung pangalan. Label 1, 0. Okay? So, yun daw yung unang-unang tatawagin. Is equal to A, tapos ano yung laman ng B ulit? 0. Ano yun? Nasaan yun? Nasa module. Ito yung A, 0. Ano yung laman yan? Monday. So, automatic, ang lalabas dito sa label na to is yung value ng nasa module na A0, which is Monday. Then,
Dahil gumawa tayo ng increment, okay, dahil naka-loop siya at may increment, mangyayari b is equals to b plus 1. Ang laman ng b ay 0, so plus 1. 0 plus 1 is magiging 1. Magluloop siya, babalik siya sa taas. Tatanungin niya, is b less than 7? Is b less than 7? Ano ba yung b? 1. Is 1 less than 7? Yes. Hanggat nasusunod yung sinasabi ng do while natin, yung statement na hanggang nasusunod siya, okay, continuous pa rin yung pagtakbo ng code sa statement na to. Okay? So, hanggang matapos yung code, hanggang hindi na siya magiging less than 7. Ano lang ba ang mga values na less than 7? Yun yung 6 hanggang 0. Okay? So, try natin itong code na to. Taran ko, Okay. So, mapapansin nyo, sa form natin, wala kayong makikitang week, wala kayong makikitang Monday to Saturday, o Sunday, sorry. So, nakalagay sa module yun, okay? Gumawa tayo ng control array at saka variable array. Okay, ang variable array natin nandun sa module, ang control array nasa form 1. Pag pinindot ko tong command 1 na to, itong command button, magpapalit siya ng automatic ng laman. Let's see. Okay, kita nyo yan? So, ganun lang kasimple gumamit ng array. Kung dito parang hindi nyo gano'ng nararamdaman ang effect niyan, kapag meron kayong multiple forms na kailangan maglabas ng same values at kailangan nyo mabilis na coding, mas magandang gumamit ng control array at saka variable arrays. Okay? Maganda siyang isama sa mga loop statement kasi by doing that, mapapabilis yung paggamit ng mga codes. Okay? I hope may natutunan kayo sa video tutorial na to. At muli, nagpapasalamat ako sa lahat ng mga sumusuporta. Kung may mga question, again, try to email lang po or sabihin na lang natin, paki-tag ako sa aking Facebook account, okay, o sa Twitter. And muli-muli, lagi kong sasabihin na ang tutorial na to ay tool lamang para matuto tayo. Kailangan pa rin natin ng teacher or mentor para mag-guide sa atin. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong lahat. Ako si Jason T. Asuncion and mabuhay po tayong lahat. God bless.